Isang malaking tagumpay po para sa ating buhay ang makapagtapos ng pag-aaral. Ngunit tingin sa ating kaalaman kung ano nga ba ang takbo ng ating buhay pagtapos po ng kolehiyo. Upang pag-usapan ang transition mula college papunta sa real world, kasama po natin ngayon ang psychiatrist na si Dr. Joan May Perez Refarial. Magandang umaga po at welcome back sa Rise and Shine Pilipinas, Doc. Hello, good morning Sir Audrey, Ma'am Dayan, and to Rise and Shine Pilipinas. Congratulations on your award. Congratulations. Salamat po at salamat kayo po. rin. Bahagi na rin naman kayo ng RSP family. Kaya congrats rin po sa ating lahat, Dr. Joan. Alright, bilang graduation season po ngayon, pag-usapan po natin itong life after college. Pero meron tinatawag tayong post-graduation anxiety. Doc Joan, ano po ba itong anxiety na ito? Yes, Ma'am Dayan. Ito yung anxiety na because of the transition. So pag anxiety kasi ang sinasabi natin, ang in layman, ito yung parang pangamba, takot, worry, fear. So ano ba ang kinakatakutan or pinapangambahan ng isang bagong graduate? So really, it's about the uncertainty, Ma'am Dayan. Yung uncertainty meaning hindi natin alam kung ano yung mangyayari in the future, in the next few weeks after graduation, in the next few months. And ang usual ng mga iniisip kasi ng isang graduate, kaya nangangamba sila at natatakot about the future is number one, about the yung transition into being employed. Kasi nga graduate, so from being dependent sa kanilang mga parents, ngayon ay magiging independent na sila with employment. Ngayon kasi ang tinitingnan also is yung pagkahiwalay from their mga friends, mga classmates from college. Kaya may tinatawag din tayo in terms of social support, yung FOMO, yung fear of missing out, kung ano ang nangyayari sa kanila mga classmates, batchmates, and there can be that comparison also na parang ang timeline ng isang student or graduate ay nako-compare niya sa timeline ng mga kabatch niya na uy, bakit siya parang ang bilis nakakuha ng work or nagka-family na, ako nandito pa. So there is that comparison na maaring mag-cause also sa atin na isang graduate to feel anxious about the future. And transitions kasi, Ma'am Dayan, Sir Audrey, talagang meron siyang mga sometimes we might feel threatened or shaken kasi nga wala tayong control sa mga nangyayari. Wala tayong control kung tayo ba ay tatanggapin ng ating ina-applyan na trabaho, kung tayo ba ay tatanggapin ng ating mga colleagues, magiging potential co-workmates sa trabaho. So marami yung mga anxiety and that expectation also to give back sa ating family. Okay, medyo challenge nga po yung anxiety sa kanila dahil walang kasiguraduhan sa real world. Pero gayon pa man, meron po bang emotional at mental challenges na karaniwang nararanasan ng mga bagong graduate po natin? Yes, Sir Audrey. Kaya siya post-graduation anxiety because isa yun sa mental health na challenge, yung anxiety, paghamba. Sometimes it can be stress, yung stress sa paghahanap ng trabaho, stress about the pressure, and the pressure to perform, the pressure na makapagbigay kaagad ng salary, for example, doon sa kanilang family, loved ones, and the expectations also, pressure from the society. Expectations na kailangan may mga tinatawag tayong by this age, dapat may ganito na, by this age, meron ng ganito. So, kaya ang dami nilang, pag bagong graduate, ang dami nilang maaaring iisipin. So aside from that, kung talagang hindi naaagapan ito at hindi na pag-uusapan, it can also lead to symptoms of depression. Yung tinatawag natin na nawawalan sila ng motivation. For example, if they try na maghanap ng work and then hindi sila nakakahanap, maaaring sila discouraged. It can lead to loneliness kasi napapalayo din sila sa kanilang mga support system dati from school. So maaaring may mga mental health concerns after. Well, nabanggit ni Doc Joan na kailangan pag-usapan. Pero ano pa po yung mga iba pang mga coping strategies, Doc, na pwedeng gawin ng isang bagong graduate para mabawasan itong level of post-graduation anxiety na posible po nilang maramdaman pagkatapos po nila ng kolehiyo?
Ma'am Dayan, kailangan talaga na they habang hindi pa nakakahanap ng work, ay mas maganda also na they use this time. Hindi naman ibig sabihin na wala ng pag-asa to look for a job, no? But use this time. Ang tawag ng iba kung habang naghihintay, parang gap year muna. Yes, oo. Use this time to vamp up yung resume nila. I-build up yung resume. For example, take sila ng mga courses online or maaring attend sila ng mga conferences, seminars na maaring makaboost sa kanilang skill sets. Another is to continuously improve on themselves. Like may mga hobbies halimbawa na maaari nilang balikan. Kung ito ay hindi nila nagawa noong college kasi busy, balikan nila ito at sana ito ay mga non-resource intensive. Yung Ma'am Dayan, yung kaya ng bulsa na gagawin pa rin na hobby, balikan nila to make them feel pa rin na they're able to achieve and do something. And of course, very important, support from peers nila, from family. Non-judgmental dapat tayo lagi when we talk to our peers, our family members na dumadaan sa ganitong transition. Let's be there to help them. Kasi kailangan din nila ng gabay, support, mentorship is very important. Na someone who can help them, na lalo na kung sa same field nila, maaring tumulong and to collaborate and to network with people na in the same field nila. In fact, Ma'am Dayan, sa mga sa mga payo namin, hindi naman kinakailangan na yun kaagad yung pasukan nila na field of work. Maaring they try muna temporarily a different area or field of work temporarily kasi sa tingin nila ito ay makaka-boost also ng kanilang overall development and growth as an individual until makahanap sila ng job na they find na parang swak doon sa kanilang course in college and it gives them meaning and purpose sa buhay. Well, Doc John May, naalala ko nung bata rin tayo, nung una tayong gumraduate ng kolehiyo, wala tayong kaalam-alam sa real world kung paano nga ba papasukin ito, mabibigla ka eh. So, is it advisable na kumuha rin ng mga advice mula sa mga experts pagdating sa career para malaman mo kung saan yung direction na patutunguhan mo? Yes, tama yun, Sir Audrey. Sa amin, ang tawag namin doon is mentorship. Usually nga, na-meet din natin sila sa mga halimbawa, yung may grupo tayo from college, maaring sila, yung iba sa kanila, merong kakilala, so friend of a friend, maaari tayong i-refer. So yes, very important yun kasi to again, augment kung ano man yung alam na natin na structure. Kasi yung sa school kasi, Sir Audrey, Ma'am Dayan, structured kasi siya, yung parang sometimes by the book, meron silang fino-follow, na? So, but ito kasi pag real life, different na siya, kaya wala tayong control. Kaya nagkakaroon ng anxiety kasi it's different. Hindi siya yung by the book sometimes, na? So, kaya kailangan may mga nakakausap tayo na more experienced, na nag-grow na at more, na sila, no? Marami na silang natutunan through their journey into their profession para makakuha din tayo ng mga tips at pieces of advice para matulungan din tayo sa ating journey, our own journey and growth. Well, thank you very much, Dr. Joan May Perez de Fariala. Mahalaga yung mga advice ni Doc Joan, lalo na ngayon graduation season. Sabi nga niya, wag sobrang ma-pressure, Doc? In a way, positibo ito. Kasi ang purpose kaya nararamdaman ng estudyante ito pagka-graduate niya, kasi gusto niya magkaroon ng pakinabang. Lalo siguro maka-give back sa kanyang mga magulang. Binabati natin yung mga ganyang kabataan, bukod yung mga 40 anyos na nasa nanay pa rin. Hindi yun, iba yun. Masyado na matagal yung gap year. Gap years na. Sabi nga. Well, thank you, Doc John. Marami pong salamat. Thank you very much. And basta't wag lang mawala ng pag-asa always. Hope is always available and make sure na you have a very solid na support system through the journey. At wag mag-compare. Yun, Ma'am Dayan and Sir Audrey, never compare. Kasi kanya-kanya tayo ng timeline. So thank you very much. And good morning to all. Maraming salamat, Doc. Congratulations. Salamat, Doc. At syempre, congratulations din sa lahat ng mga bagong graduates ngayong 2025.